Good day kay Palhal, Assalamualaikum. So ako po si Ryan at isa po akong OFW na nakabase po dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So ngayong umaga guys dito sa Saudi Arabia, yun nga, magbibigay tayo ng video reaction dito sa interview ni Mr. Rendon Labrador with Gretchen Ho at saka sa dalawang female host na kasama niya. So ito guys, panoorin po natin guys ng sabay-sabay. Sir. So, ang definition nun is someone who gains fame or popularity by going after famous people, for instance, or somebody who's, what's the word? Nakikisawsaw sa issues, mga ganun. What do you have to say to that? Depende kasi, subjective kasi yan. Depende kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa ko, kung hindi ka pa nagdadaan sa mga ganong sitwasyon at naririnig mo yung sinasabi ko, magagalit ka eh. Kasi ang nature ng tao, hindi mo maiintindihan kapag hindi mo pa napapagdaanan. Ang nakakaintindi lang sa akin, yung mga naranasan na, yung mga experiences na nangyari. For example, broken-hearted ako, iniwan ka. So, nakaka-relate ako sa tao na to kasi naramdaman ko yun eh. Minsan kasi medyo spicy yung words mo rin doon eh. No, but there were some posts apparently where you were attacking people like Michael V, for instance, Coco Martin, Lea Salonga, Vice Ganda, and Ayon. You can't say na you mo pa na-experience yun, but these are famous people that you're going after. So is that part of the strategy? Hindi siya strategy eh. Ang ugali ko kasi, kapag may nakita kong mali, iko-correct kita. Kahit sino ka. Wala akong pakialam kung maliit kang tao, kung sikat ka. So reactive ka? Basta mali. Gusto kong itama. Yun yung parang nature ko eh. Kaya, gets ko Pero na ano rin. yung proseso mo? Curious ako kasi ako rin, medyo ma-social media rin ako eh. Bago ako nagpo-post, nag-iisip ako, teka lang, ano kayang effect nito? Sa'yo, anong proseso mo? Bago ka mag-post, pag naisip mo, po-post mo ba agad? Po-post ko agad. Magre-research ka muna. Hindi na. So reactive ka. Kung ano talaga tingin mo, Kasi yun na pag yun. nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin eh. Kaya madalas, nag-fail yung mga tao, kaya tayo bumabagal. Kasi ang tagal mong i-analyze kung tama ba yung gagawin mo. Mga analysis paralysis. So these people that you've posted about, hindi mo naman pinipili? Hindi ko siya pinipili. Okay. Basta pag may nakita akong mali, kukorek ko kahit sino. So, wala akong pakialam sa'yo. based sa nababasa mo online? Yeah, naghahanap talaga ako ng mali. Okay, example. Kasi pag may mali, kapag naitama mo yun, doon ka mag-improve eh. Hindi ka ba natatakot na magawa mo din yun? Kung baga hindi mo na-research na maayos yung isang bagay, may masabi ka, pero yung pala, imbis na makatulong, mas lalo pang nakapahamak. Hindi ka ba natatakot na? Pwede ka naman mag-apologize eh. Pwede mo naman baguhin yung sarili mo. Yun nga yung difference. Kaya nga ako lang mag-isa gumagawa nito. Kasi hindi ako natatakot magkamali. Kasi naniniwala ako na kaya kong baguhin yan anytime. To be fair, I've seen your public apologies also. So parang magre-react ka. Pero to Gretchen's point, let's take that example again, yung road rage. Sabi ng police, the ex-cop, si Willie Gonzalez, sabi niya, Willie ba, sorry? Oo, Willie Gonzalez. Sabi niya, we didn't see the entire video daw. Yung pinost is just a small part of it. Hindi daw natin nakita yung big picture, and he was defending himself, diba, sa press con. Sabi niya, we didn't see the whole picture, hindi daw siya masamang tao, etc., etc. So in that case, in that instance, do you think about the repercussions of some of the things that you post? Pero feeling ko, nagda-damage control lang sila. Mali talaga yun eh. Mali talaga kasi... Pero minsan, di ba, may mapapost ka online, magva-viral na, pero yung apology mo hindi magva-viral. Kumbaga, nagkamali ka na dito, pero ito, yung apology mo, maliit lang yung engagement. So, hindi rin, kumbaga, hindi mo makakorek talaga. Hindi naman importante na makonvince mo lahat ng tao. Ang importante, makorek mo yun sa sarili mo. That's the thing eh. Diba, hindi mo naman kailangan paliwanagan lahat. Kaya lang, baka yung reputation ng iba, mga na. Kumbaga, nagkamali ka ng statement, tapos ma-damage mo yung reputation, tapos hindi mo na mababawi yun. Diba? Hindi ba ganun yun? Ang pananaw ko kasi hindi ko naman hawak yung isip ng ibang tao. Kung maniniwala ka sa akin, edi good. Kung hindi naman, okay lang. Tsaka yung reputation kasi nagbo-vary. Ang para sa akin kasi, ang ibig sabihin ng reputation, lagi ka lang nagko-comply doon sa mga paniniwala ng ibang tao kung ano yung tingin nila sa'yo. So, ikaw wala kang pakialam kung Wala hindi akong pakialam. I am just being me. So yun guys, bago ako mag-comment ng akin, magbasa muna tayo ng comment mula sa Facebook. So, ito, sabi nung ibang nag-comment, siya pala yung Rendon Labrador. Siya pala yung Rendon Labrador. Kaya naman pala. Ito yung pinakamasakit, parang may saltik.
Ang sama ng ugali niyan, laging nanghahanap ng mali ng kapwa. Tapos sa kanya, ipatapon sa mali siya. Perfect you, perfectionist. So ganun talaga guys, ganun talaga siya magsalita. Wala siyang pakialam, di ba? Kahit anong masabi niya, kahit makakasagasa siya, makakasakit siya ng damdamin, basta alam niyang mali ka, iko-correct niya. Di ba? Kahit anong status mo sa buhay, artista, politiko, police, basta pag mali ka, iko-correct ka niya. So ganun si Mr. Rendon Labrador. Diba? Ang akin lang dito guys, magiging patas lang ako. Magalit na kayo sa akin ha. Pero sorry sa sasabihin ko. Pero siguro naman may mga taong may gusto din kay Rendon Labrador. Kasi di ba kahit na paano marami ring tao na ang gusto yung straight to the point na pagsasalita. Diba? Meron din naman mga tao na hindi makaka-relate sa ganung klase ng pananalita. So, dito guys, feeling ko hati yung opinion ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Kayo guys, ano masasabi nyo dito sa ating topic ngayon? Comment down below guys para malaman ko po yung mga sagutin nyo. Once again, ito po si Ryan at maraming salamat po sa panonood. Ingat and see you to my next vlog. Peace!